working student. Nag-start ako magtrabaho when I was 16 years old. Nag-start ako magtrabaho sa Kenny Rogers, and then after nun, nagtrabaho ako sa Wendy's. Kailangan kong magtrabaho habang nag-aaral para masuportahan yung pag-aaral ko. After Wendy's, nagtrabaho ako sa may Nissin, sa may paggawaan ng Pancit Canton, sa may Santa Rosa, Balibago. And then after nun, nagtrabaho ako ulit sa may Laguna sa paggawaan naman ng seatbelt sa Takata. And then after nun, naghanap ulit ako ng trabaho. Nakahanap ako ng isang regular na trabaho sa Allegro Microsystem dito sa Parañaque. Nag-work doon ako as a machine operator. 5 years ako naging regular employee doon. Pero yung buhay ko, sabi ko parang walang nagbabago. Ang ikot ng buhay ko, trabaho, sahod, bayad, utang lang. Trabaho, sahod, bayad, utang lang. And then, nabigyan ako ng opportunity na mag-Korea or magtrabaho sa abroad. Kasi, nung wala pa ako sa V-Mobile, naniniwala ako na para makuha mo ang pangarap mo ay kailangan pumunta ka ng abroad. Dahil malaki yung sahod doon. Medyo may kalakihan yung sahod kung compare mo sa factory worker dito sa Pilipinas. Kasi, ang sahod ko dito sa Pilipinas, ang factory worker ako, 10,000 to 12,000 a month. Pero yung nag-Korea ako, sumasahod ako ng 50,000 to 70,000 a month, malaking bagay. Pero na-realize ko, yung nasa Korea ako, parang habang lumalaki yung sinasahod ko, lumalaki rin yung ating gastusin. So kahit papano, after 5 years, may naipon ako, pero hindi pa talaga sapat yung naipon ko doon sa pagiging factory worker. Naman ko yung V-Mobile sa ate ko, that is July 2011. Kakapanganak niya lang yan doon sa aking pamangkin. Bigla siya nag-post sa Facebook. Ang sabi niya, may maganda raw siyang negosyo na papasukin. Ginawa ko si V-Mobile. Nasa Korea pa ako kasi nung sahod, ang oras ng trabaho ko sa Korea is 12 hours a day. So, paano yung 12 hours a day? 9 to 9, 9 ng gabi, until 9 ng umaga. So, wala akong day off. 9 to 9, 12 hours a day, no day off. So, ginagawa ko siya as an extra income. Dati kasi mahilig talaga ako sa mga FB games tulad nung Cafe World, yun, yung mga Farmville, mahilig ako doon. Tsaka, favorite ko talaga kasi as a Filipino sa ibang bansa, para mawala yung homesick mo, mahilig talaga kami dumanood ng mga teleserye para kahit pa paano nararamdaman pa rin namin na yung spirit ng Pilipino or para hindi kami ma-homesick. Or ako matulog, ang ginagawa ko, nag-V-Mobile ako. So ang ginawa ko doon, namigay ako ng mga flyers sa mga Pilipino na every Sunday nandoon. So namimigay ako ng flyers doon. Maraming hindi pumapansin sa akin, maraming tumatawa, maraming hindi naniniwala, maraming nagdududa na dahil sa business na to, kaya sabi ko, ito na yung magiging way para makauwi kami. So lahat, sobrang daming negative. So nag-start ako kumausap ng mga taong hindi ko kakilala, which is ngayon yung mga ka-team ko rin sa Korea ngayon. So, una, mahirap talaga sa umpisa. Pero sabi ko nga, mahirap din yung trabaho sa Korea. Kinaya ko. 1 year yun yung pinagdarasal ko kay God before matapos yung kontrata ko. Kasi ayoko talaga maging TNT sa Korea. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng isang opportunity or isang way na para makauwi ako for good dito sa Pilipinas na hindi na ako magti-TNT. Answered prayers, nakita ko nga yung V-Mobile. So kay God, sabi ko, God, bigyan mo ako ng sign. Pakitain mo ako at least 100,000 after 3 months. So, after 3 months, ang naging result ako sa V-Mobile, hindi lang 100,000 yung binigay niya sa akin. Ang binigay niya po sa akin is 120,000 pesos. Part-time or extra income ginagawa ko sa V-Mobile after ng work using Facebook, 2 to 3 hours a day lang. So, yun, ang masarap pa doon, July 2011, naging V-Mobile member ako. July 2012, umuwi na po ako dito sa Pilipinas na nasagip yung pagiging TNT ko. And then, August, katapusan, pag-uwi ko, July, August, katapusan, September, birthday ko, nabili ko yung first car ko sa V-Mobile, which is Honda Accord. Maraming pagkakataon na Pasko, bagong taon sa Korea na hindi ko kasama yung pamilya ko. Pero ngayon sobrang priceless na kasi kumikita ako, lahat ng special occasion,
na dumadaan dito sa Pilipinas. Kasama ko yung magulang ko, yung mga family ko. Lahat kami buo na kumikita na hindi ko nagawa nung nasa Korea ko. At yun yung pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay ko. Ang ma-advise ko sa mga kapwa OFW ko, or hindi, kahit hindi OFW, nandito, naglulong na magkaroon ng extra income, na pagod na sa buhay nila, na tipong trabaho sa bayad, utang na lang ang ikot ng buhay nila. Huwag kang matakot sumubok ng bago. Kasi hanggat hindi ka sumusubok ng bago, hindi ka makakaranas ng bago sa buhay mo. If you want to be successful, you need to take risk. Yun lang yung may payo ko. And then tanggalin mo yung duda. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. And then pangatlo, maniwala ka kay God na kaya mo. Kasi ako nagawa ko. Parehas lang tayong gawa ni God. Parehas tayong binigyan ni God ng 24 oras. So kung kaya ko, for sure kaya mo. Maniwala ka lang sa sarili mo at lalong-lalo na sa pangarap ng buong pamilya. Papayo ko naman sa team, lalo na yung mga team ko sa abroad and then mga team ko sa province. Dito naman, sure nakikita ka talaga. Kaso dito, you need to have effort talaga. Effort and then sacrifice. Dito kasi talaga ka namang yayaman ka naman, depende yan sa'yo. Ang kilang dito, wag ka mag-quit. Kahit ano pang hirap, ano pang pagsubok, ano pang negative, ano pang rejections ang ma-encounter mo dito sa business na to, ang importante tumutuloy ka, ang importante naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo, naniniwala ka sa pangarap mo na kaya mo maabot. Thank you sa mga members ko na sobra yung kahit hindi kami magkakilala personal, through Facebook lang kami nag-uusap or through Skype lang kami nagkakaroon ng communication. Sobra yung trust na binigay nila sa akin. Kasi dito kailangan mo talaga magtiwala. Kasi kung hindi mo kaya magtiwala, for sure ang pagyaman hindi mo magagawa dito. So maraming salamat sa team ko na sobrang yung tiwala nila 100% sa akin. Sa patuloy na pag-support sa team natin at sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat, maraming salamat sa ating mga mentors. Hindi ko na sila isa-isahin, napakadami nila. So lahat sila na nag-support, na i-guide tayo sa business na ito, sa aking family, at sa lahat ng mga taong naniwala sa akin at sa pangarap ko. At higit sa lahat, maraming salamat kay God. Dahil lahat ng nangyari sa buhay ko, lahat ng mga binigay niya sa aking opportunity, lalong-lalo na sa B-Mobile, is lahat yan galing sa Kanya. At wala talagang taus-puso yung pasasalamat ko kay God. Kaya ayun, thank you very much.